napakasikip na lugar para dito sa pag-determinate ng water heater. So sa pag-determinate nito guys, kailangan maingat tayo. Iwasan natin mapadikit sa bus bar. 19.3. So talagang napakalakas ng konsumo sa kuryente. Ang nangyayari kasi, ito maraming nakakaalam ito guys. May mga kontraktor kasi na sila yung kukontrata, tapos ipakukontrata pa nila sa iba. Sa atin lang to. Parang laway na lang yung puhunan nila. So hello guys, at welcome sa aking panibagong vlog sa gabing ito. Ngayon ay welcome ko itong cable na para sa water heater. Ngayon, so ngayon ibubukod ko na ito ng connection kasi kahapon dito siya nakasama sa aircon. So ngayon hinihigop ng water heater kasi sobrang lakas kumain ng kuryente ng water heater na yan. So nag-overload yung ating cable kasi ito ay nakadesign lang, itong cutoff na to para dito sa aircon. So ngayon tutuksuhan ko ito, nakabili na ako ng cable. So zip tie, yung ating crimper, yan, kailangan natin yan, yung ating rubber tape, tapos ito yung ating cable, yan, yung ating isa pang crimper, yan. So 10 mili yung ating binili, kaya lang wala akong nakuha na 2 core kasi ito 2 core lang yan. Dalawa lang yung kanyang cable, dito naman ay 3 core. So yun lang yung bukas na tindahan ngayon. So yan, pero pwede naman yan. Ayan. So ngayon duduksun ko lang, tapos tatanggalin ko siya rito at dito ko na siya pinadaanin. Yan, lulusot siya rito papunta ron sa isang power source natin dito. May mga malaking panel board dito, may mga busbar dyan. At meron pa naman akong spare na main breaker dito. So doon ko na lang siya i-connection. So yan guys, simulan natin yung trabaho ko yung gabi. So oras natin ay 8:39 na ng gabi, dahil ayoko namang trabahuhin to sa araw dahil ako ay fasting. So yan guys, pinuntahan ko muna itong water heater dito. So yan, mamaya pakikita ko sa inyo kung gaano kalaki itong water heater na to. So dito meron naman silang nilagay na 63 ampere na 2 pole. Yan o. So yung isa parang dun yata yun sa pressure, at yung isa naman dito sa water heater. So napaka lakas kumonsumo ng kuryente nito, kaya naagaw niya yung supply para dun sa aircon. Kaya kailangan talaga na ibukod natin itong water heater. So ito ay pinagawa sa contractor. Siguro guys, magtataka kayo kung bakit lagi kong sinasabi na gawa ng contractor yung aking mga nire-repair dito. Kasi dito sa bahay, pag ganitong malaking trabaho, hindi na yan iniaasa sa aming maintenance dito o sa akin. Kasi kadalasan lang naman solo ko dito sa bahay na nagme-maintenance.
about sa kuryente o sa ibang trabaho dito. Pero pag ganitong mga malakihan na, so hindi natin kaya itong mag-isa, kaya gagawa na to o pinakukontrata na to sa kumpanya. Kaya lang, ang nangyayari kasi, ito maraming nakakaalam nito guys. May mga kontraktor kasi na sila yung kukontrata, tapos ipakukontrata pa nila sa iba. So bali ang magiging kalabasan nito, parang laway na lang yung puhunan nila. Tapos yung nakukuha nila na kontraktor gagawa tulad nito sa connection nito, eh yung hindi naman sa tayo ay sabi ko nga nagmamagaling dahil may magaling pa naman sa atin. Bola lang yan. Kaya lang pag nakakita sila ng malapit na pwedeng pagkuhanan, doon na lang sila kumukuha, tapos hindi na nila tinutuos yung load na makukonsumo ng kinakabit nilang load para sa ating cable o sa ating circuit breaker. Kaya nangyayari, nag-overload yung pinagkakabitan nila o isinasama nila doon sa load ng aircon. Kaya nangyayari, hindi mapagana ng supply kasi nagkukulang na dahil napupunta rito sa water heater. So ngayon, balik na tayo doon guys at umpisahan na natin yung pagduduksong ng cable. From a long way away, I'll take risks. Swing round that corner, I can't miss. I can't go back, I can't switch. I can't go back, I can't switch. Coming up, yeah, yeah, yeah. Coming up, yeah, yeah. Coming up, yeah, yeah, yeah. Coming up. I ain't apologizing. I made a goal and I hit it. Whole lot of people was saying I never would do it, then I went and did it. I ain't been seeing no ceilings. I'm making use of each minute. You can't relate to that feeling. I don't expect you to get it. Take a look at what's around us. Believing in me, I'm the main one. How you think I'ma be humble when I walk around knowing just where I came from? I think I'm really the one. Telling myself, yeah, I know it. I may go give me a cape. Lately, I'm feeling heroic. I may go give me a Benz. Lately, I'm feeling the vibes. They used to tall my whips. Lately, I'm feeling alive. I'm on the Everest run. I'm going straight to the top. So far from where I begun. I think I'm never gonna stop. From a long way away, I'll take risks. Swing round that corner, I can't miss. I can't go back, I can't switch. I can't go back, I can't switch. Coming up, yeah, yeah, yeah. Coming up, yeah, yeah. Coming up, yeah, yeah, yeah. Coming up. Okay. You know why I'm in it. Here to win it, make a major play. Don't know what they told you. Feel like soldier in them bathing apes. Boy, done gassed yourself up. Don't know why you think you Franklin Saint. Better watch that ending clock to takeaways. Yeah. Balance and recharge and get back to clicking. Yeah, I don't get involved if it's not my business. That's just how I'm living. Staying focused on the finish. Count up, then we mount up. Get right back in motion. Pop this pimpin'. Ayy. From a long way away, I'll take risks. Swing round that corner, I can't miss. I can't go back, I can't switch. I can't go back, I can't switch.คือที่มึงออกไปเชียวกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again ว่าคืนที่มึงออกไปเชียวกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่น So tapos tayo magduksong guys. Ito yung duksong natin. Safe ko na. Ayan o. Lagyan ko siya ng rubber tape. Una lagyan ko siya ng sleeve. Tapos pindrip natin. Tapos yung terminal, lagyan natin ng rubber tape. Tapos yung electrical tape. Tapos yung isolation nitong cable, lagyan din natin para safety. Kahit mabasa siya, hindi siya mag-short. So update tayo guys. Ito na yung cable. Yan, nakata ko na rito. Pupunta rito sa aking pagkakarbilitan. So bali, kukuha lang tayo ng isang page dito. Ayan, pwede na rito.
Yan, dito bakante. Tapos isang neutral. Yan, dito yung neutral mga idol. Yan. So yan guys, baka hindi na naman yung pag-terminate kasi masikip pala tayo pagpwestuhan ng ating camera. Alright. So pakita ko lang sa inyo pagkatapos. So bali guys, magbubunas muna ako dito ng pagdadaanan nitong cable dito sa ilalim para may pasok ko yung cable dito sa loob ng tunnel. Alright. Kasama natin gamit itong aking battery drill.คือที่มึงออกไปเชียวกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่ So yan guys, naputasan ko na. Hindi ko na ipasok itong cable dito sa panel. So ngayon guys, kailangan ko munang balatan to ng mahaba hanggang sa umabot dito sa passbar ng neutral. So sa pagdetermine dito guys, kailangan maingat tayo, iwasan natin mapatikit sa passbar dahil live to, may power. So yung main source dito ay 380 volts to 400. Ingat lang tayo sa ating gagamitin tools, lalo pagka walang isolation yung ating gagamitin katulad nito. Yan. Kailangan maingat tayo na hindi mapatikis sa passbar, pati yung ating braso o yung ating kamay. Papalitan ko muna ito guys, tapos terminate na tayo. So yan guys, na-terminate ko na yung supply ng water heater. So ito yung ating water heater, yan, nakababa pa yung ating circuit breaker. So ito yung napakasikip na lugar para dito sa pag-determinate ng water heater. So ngayon, buhayin na natin para magka-power yung water heater, tapos i-test natin dun mamaya kung natin ng voltahe dun sa breaker niya dun sa may water heater. So yan, tapos sarado natin itong panel board. Sobrang sikip kaya hindi ko na nakuha na ng video yung aking pag-determinate dahil kita nyo naman meron ditong wall buwan ng ducting. Yan. Tapos talagang nakatagilid ako sa pag-determinate kaya hindi ko na nakuha ng video. So ayan, punta tayo dun sa kanyang water heater. Yun, yung box na yun. Alright. Yeah. Nabuhay kanina itong ilaw dito sa rooftop. Ayan, baka naglakad-lakad yung mga amo ko dito kanina. So mamaya bago ko bumaba ay papatayin ko na yan mamaya. So ayan, dito tayo sa nakalimutan ko pa yung anak ng teteng. Oh no! Kunin ko muna guys yung aking tester para makuha na ko ng voltahe itong kanyang circuit breaker dito. So yan, nakuha ko na yung aking tester. Yeah. At ngayon bubuksan ko na itong kanyang circuit breaker para kuha ng voltahe kung papalo siya ng 220, kung okay yung ating dugsungan.
meter sa AC, sa voltage. Guys, ito naman yung ating ginawa kanina. Remote siya. Ito siya makita. 224.5. So, okay na guys. Balik na natin ang power. So ngayon guys, kukuha ko na ng emperahe itong water heater dito sa ating pinagkabitan sa ating panel board. Dahil hindi ko makuha nandun ng emperahe dahil sobrang sikip ng kanyang breaker doon. So kailangan makita ko kung gumagana yung kanyang water heater. So dati yung magkasama yung aircon kahapon, pumalo siya ng 19 ampere. Kaya nag-overload yung ating cable. So may init. Ngayon, titignan natin kung ilan na lang yung kanyang amperahe. Pag nakabukod siya rito sa kanyang power source o sa kanyang breaker. So, puno nga natin ang amperahe. 19.3. So, talagang napakalakas ng konsumo sa kuryente. So, ayan guys, tapos tayo dito sa taas. At nahiwalay ko na yung supply na para sa water heater. 19 ampere water heater pa lang yun. Eh kung hindi natin tinanggal yung water heater, yung connection ng water heater dun sa aircon kahapon, malamang kung hindi ko pa nakita yun, mag-melt na yung kanyang cable, yung kanyang isolation ng cable, kasi hindi siya nagtitrip, hindi siya nag-trip. Posibilidad na masunog yung cable, talagang masusunog dahil napakainit na kahapon ng hinawakan ko. So na-discover nga natin na kasama yung water heater doon sa cut-off na supply para lang sa aircon. So yan lang guys, ganun talaga ang natin as a maintenance. Sabihin na natin palpak yung gawa nila dahil pero yun naman, isama nyo yung water heater na 19 ampere sa aircon. So yan guys, baba na ako at patayin ko na rin yung mga ilaw dito sa rooftop. So yan guys, sana nakuha kayo ng idea about sa aking trabaho. Hindi naman ako ganun kagaling o ganun kaprofessional gaya ng iba, pero sinashare ko lang yung mga nagiging accomplishment ko rito sa trabaho. So kung may mali ako sa aking ginagawa, kayo nang bahala na comment nyo lang sa baba at para maitama natin, dahil experience lang din yung aking naging puhunan dito, dahil hindi lang ako nag-aral na pagiging isang electrician. So yun guys, kung ang narating natin sa buhay, maging humble lang tayo sa ating mga ginagawa at tayo maging dapat mataas sa mga hindi pa nakakaalam. So yun guys, this is Richard TV. See you kami next vlog and peace out.